na po agad natin etong ating talakayan. Ito, bigay lang muna tayo ng update mga kababayan patungkol doon sa ipinakita ko sa inyo kanina. Kasi may nakita tayong article and then may nakita tayong video na kung saan yung vlogger na naaresto di umano umiiyak mga kababayan. Ano po, so kung titingnan nyo, di ba kanina napag-usapan natin ito doon sa unang live po natin na kung saan may isa pong content creator na inaresto ng NBI mga kababayan dahil po sa pagpapakalat ng fake news kung saan inedit at binago po niya yung salita ng presidente na ipinost mga kababayan nito pong News 5 Digital. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, sabi po dito sa Abante, TNT tunay na tabloidista, sabi po dito, content creator na nagpapakalat ng fake news inaresto ng NBI. So eto palang content creator na ito mga kababayan, talagang trabaho na ang magpakalat ng fake news. Ano po, kasi sabi dito, sinabi ng National Bureau of Investigation NBI nitong Biyernes na inaresto nito ang isang online content creator sa Cebu na nagpakalat umano ng peking balita sa social media, partikular ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa ipinagbabawal na bato. Sabi pa dito, binago ng suspect ang isang post sa mga quote ni Marcos na inilathala ng News 5 ayon sa NBI Central, Visayas Regional Office, NBI CEVRO. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, sabi pa dito, isang representative ng TV5 sa Cebu News ang humarap sa NBI at inuulat ang binagong post. Natukoy at inaresto naman ng mga otoridad ang nag-upload ng post po. Ibig sabihin, yung isa sa mga vlogger or content creator na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, natiklo. Natiklo mga kababayan. Ano po dyan sa Cebu. So sabi pa dito, inaresto na kaagad namin para maging babala sa mga nag-i-spread ng fake news, nag-a-alter ng news item at hindi kami titigil. We are seriously considering this now, ayon kay NBI Director Jaime Santiago. Samantala, sinabi naman ni Santiago na iniimbestigahan na rin ng NBI ang iba pang mga vlogger. Ibig sabihin mga kababayan, di ba yung nasa listahan ng NBI ay nasa 20 mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. So kung may nasampulan ng isa, yung iba iniimbestigahan na. So malaki ang possible na kapag nakita nila na nagpapakalat din po yung iba ng fake news, isunod mga kababayan dito po sa isang content creator or vlogger na nagpapakalat ng fake news na kung saan sinisiraan ang presidente ng Republika ng Pilipinas. So kung titingnan nyo kasing mabuti, eto yan. Yan. Eto yung video na kung saan nakita natin na umiiyak yung vlogger. Mga kababayan, ano po eto? Doon may nasampulan na kayo. Anong babala nyo po? Yes, eto. Sinabi ko naman sa inyo, seriously nagte-take steps na kami. Di ba? At saka yung nagsasabi na nag-aantay siya, matagal na anong action namin, ay meron na siyang 2 warrant of arrest. Oh. Oh, eto yung vlogger mga kababayan na naaresto. Magpakalat pa kayo ng fake news, galing-galingan nyo pa. Galing-galingan nyo pa ang pagpapakalat ng fake news ninyo. So maliwanag naman dahil sinabi ni Sir Jaime Santiago na yung nagsasabi daw po na matagal na nilang hinihintay or matagal na niyang hinihintay na sampahan siya ng kaso at reklamo, meron na pong 2 warrant of arrest. Sino yung tinutukoy mga kababayan? Alam kong kilala nyo kung sino yon. So ngayon, punta naman tayo mga kababayan dito po sa next topic natin. Pero maganda dito, magsilbing aral ito doon sa ibang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Naku, may kilala akong isa dyan sa grupo ng Banatae mga kababayan na napakatinding magpakalat ng fake news. Sana nga imbestigahan din yun At sana nga sumunod din yon dito sa vlogger na ito na naaresto kasi sobrang talamak yung ginagawang pagpapakalat ng fake news ng vlogger na ito. Ano po, so ngayon, doon sa iba, sana magsilbing aral sa inyo to na wag niyong atupagay ng pagpapakalat ng fake news. Hindi porket sumusuporta kayo kay dating Pangulong Duterte at nasasaktan kayo, gagawa na kayo ng mga maling balita para sirain ang gobyerno po natin. Alam nyo ba?
Sa totoo lang mga kababayan, kung si Sara nga tinanggap na ng mas maaga, tinanggap na yung kanyang tatay ay hindi na makakabalik ng Pilipinas, sana yung mga taga-suporta din ni Sara Duterte, tanggapin nyo na rin na kahit anumang mangyari, hindi na po makakabalik ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte hanggat hindi lumalabas ang verdict ng hukuman ng International Criminal Court. So yan po yung katotohanan dyan. Alam nyo, wala tayo sa point na binobola ko kayo, pero doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, tanggapin nyo na ang katotohanan na malabong mapabalik ng Pilipinas sa ngayon, ito pong si dating Pangulong Duterte. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Yan, kung titingnan nyo, sa totoo lang mga kababayan, tayo kinikriticize natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero ni minsan mga kababayan, hindi natin binastos yung kanyang relihiyon at hindi natin siya minura dito sa ating channel. Unlike dito sa ginagawa ni Epipanyo Labrador. Ito po kasing vlogger na ito, si Epipanyo Labrador ito, kaya malakas itong magmura at mang-alipusta mga kababayan ng mga politiko kasi hindi nakikita ng buo yung kanya mukha at lagi po siya naka-face mask. So ngayon, may ipinakitang video sa hearing kanina, ito pong si Congressman Rodante Marcoleta na kung saan makikita nyo sa mukha ni Congressman Rodante Marcoleta na nasaktan siya ng sobra sa sinabi nitong si Epipanyo Labrador. Kasi sa totoo lang mga kababayan, tayo po kasi especially yung mga kasamahan ko, nakafocus lang naman tayo sa issue. Kung ano yung pinag-uusapan, and then kung ano yung ibinabato nila laban sa gobyerno, yun lang din yung sinasagot natin at hindi natin pinay-personal yung isang tao. Mga kababayan, hindi natin dinadama yung religion po nila dahil nga inirerespeto natin yung mga religion ng mga kababayang Pilipino natin. So tingnan nyo, etong sinasabi dito sa bidyong ito mga kababayan at talagang hindi po kaaya-aya talaga. Ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo. Naku po! Nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung Marcoletang ito. Itong malaking matang itong ito na masasabi mo talagang Diablo rin katulad ni Kibulok. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Oh. Hindi ko po siya kilala. Narinig po. Masyado namang grabe kasi mga kababayan. Ako hindi ko pinagtatanggol si Marcoleta, pero ang sa akin kasi mga kababayan, kung magkikriticize sana tayo ng mga politician, especially kahit yung mga politician na kontra sa ating gobyerno, yung mga politician na araw-araw natin kinikriticize dito, never nating minura ng ganyan. Never nating nilait or inalipusta yung pagkatao ng mga politician na yon, especially yung religion nila. Hindi natin idinadamay. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, hindi naman umaabot sa ganong klase ng punto yung pagtatalakay natin na kinakailangan natin mambastos ng religion para lang masabi na tayo yung tama. Tayo nakabase lang sa issue base, pero yung sinabi ni Epipanyo Labrador dito kay Marcoleta at saka dito sa Iglesia ni Cristo, hindi po makatarungan yan. Mga kababayan, hindi sa pinagtatanggol natin. Oo, iba yung stand ngayon ng Iglesia ni Cristo, pero may mga kababayan din naman tayong Pilipino na miyembro ng Iglesia ni Cristo na sinusuportahan ang ating gobyerno. Hindi po lahat ng Iglesia ni Cristo ay sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Yung karamihan dyan, suportado pa rin ng ating gobyerno at yung karamihan dyan ay nagtatrabaho sa ating gobyerno. Kaya nga po mga kababayan, parang napaka-unfair naman kapag ka idinadama yung religious ng isang politiko. Kung may galit kayo kay Marcoleta, pwede nyo naman siyang i-criticize. Mga kababayan, nang naaayon lamang po dun sa topic na ibinabato niya laban sa gobyerno. Pero kung titingnan nyo, itong kay Epipanyo Labrador, talagang hindi yan tatantanan ni Marcoleta mga kababayan hanggat hindi niya napapaharap dito po sa TRICOM itong si Epipanyo Labrador. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. Niya, yung narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. Yun yung masakit. Yun yung masakit mga kababayan kasi marami mga Marcos loyalists ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Totoo yan.
At yung mga miyembro at yung mga Marcos loyalist na yon na miyembro ng Iglesia ni Cristo, yun po ay kasama natin na nakikipaglaban araw-araw. Lalo na yung iba pa nga dyan nakikipaggigilan doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte kasi nga sinusuportahan nila ang gobyerno ni PBBM. Medyo iba nga lang ngayon yung stand ng Iglesia ni Cristo, pero kung tutusin mga kababayan, ang karamihan sa Iglesia ni Cristo suportado ang gobyerno ni PBBM. Iilan-ilan lang yung nagsasabi na sinusuportahan nila etong si Duterte mga kababayan, pero karamihan dyan mga Marcos loyalists at sinusuportahan si PBBM. Kaya nga kahit pa paano mga kababayan, sa totoo lang iniiwasan natin na talakayin dito yung mga relihiyon kasi ayaw nating makasakit ng damdamin ng iba nating mga kababayang Pilipino. Kasi pag ang pinag-uusapan kasi religion mga kababayan, kahit sabihin natin kapananaw natin yan or kasama natin na nakikipaglaban para suportahan ang ating gobyerno, masasaktan at masasaktan po yan kapag religion nila yung pinag-uusapan. Kaya nga po iniiwasan natin na pag-usapan yung mga religion dito po sa ating channel. Ano po, kasi hindi talaga makatao yan. At pati po ako pinagmumuran niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. Because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. Ay darating din po ang panahon that these people will be rendered useless. At wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po ang ating role lang basta ayusin lang po natin ang ating pagsisilbi. Kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmumura nila sa akin. Wala naman po akong hindi ko po nga kilala yan Kung murahin niya po ako parang kayo po, narinig po ninyo lahat kung anong pinagsasabi niya. But people, I think, will not believe him. Hindi, ito kasi mga kababayan, si Epifanio Labrador, ang diskarte kasi nito, kilala ko to ang diskarte kasi nito mga kababayan, kung papanoorin nyo yung mga vlog niya, magbibitaw siya ng salita laban sa mga Duterte. Tapos alam nyo yung pinakamasaklap, kapag ka nararamdaman niya na mahina na yung view sa pagbibitaw niya ng mga salitang hindi magaganda laban sa mga Duterte, gagawa siya ng isang eksena na kung saan sasabihin daw niya kung sino yung nag-utos sa kanya para birahin daw po ang mga Duterte. Pag malakas na naman yung views mga kababayan, bibira na naman sa mga Duterte, tapos sasabihin na naman ulit na i-reveal niya yung taong nag-utos sa kanya para murahin daw ang mga Duterte. Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi talaga ako sumasampalataya dun sa kanya mga ipinalalabas na video kasi dalawa yung dalawa yung pinapasaringan niya. Una ang gobyerno, yung pinupunto niya na nasa likod ng pag-uutos sa kanya na pagmumura sa mga Duterte mga kababayan. Pangalawa naman, nakadepende siya mga kababayan dun sa kanyang ayaw niyang ipakita yung kanyang mukha. Paano ka naman maniniwala doon? Nagsasalita nga pero hindi naman kita yung kanyang pagmumuka. Tapos ang lakas ng loob na magmura sa mga religion ng mga kababayan natin Pilipino. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kapag ka politika yung usapin, dapat yung mga vlogger nakabase lang sa isyong pinag-uusapan at hindi po talaga pinay-personal yung mga bagay-bagay. Kasi hindi naman wala namang makukuha maganda dyan ang mga kababayang Pilipino natin. Kasi ang hinahanap ng mga kababayang Pilipino natin, yung totoo. Yung totoo base sa mga isyo na ibinabato ng magkabilang panig. Yun yung inaasahan na marinig ng taong bayan. Kaya nga po iniiwasan natin, gaya ng sabi ko kanina, iniiwasan natin pag-usapan yung mga religion na ganyan. Kasi marami tayong masasakta ng mga kababayang Pilipino natin kapag ka namili tayo ng isang religion at ikinumpara natin sa iba. Marami po masasaktan dyan. Kaya hanggat maaari iniiwasan talaga. Pero yung bastusin naman yung religion na may religion, parang hindi naman po ata maganda yan. Dahil hindi po ako yun, yung sinasabihan niya. Maraming salamat po, Mr. Chair.
That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epipanyo be be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, and I will thank you for that. Comsec, please take note. The said person that has been mentioned earlier by Representative Marcoleta will be invited for the next hearing. Oo, dapat talaga mga kababayan ipatawag para naman mapakinggan din yung side ni Epipanyo Labrador kasi sobra naman yung pagmumura. Ano po, so ngayon, bukod sa tinawag itong si Congressman Rodante Marcoleta, mga kababayan ni Epipanyo Labrador, nilait pa tinawag na malaki daw yung mata. Tapos ang pinakamasaklap dito mga kababayan, yung main point nung pinupunto ni Epipanyo Labrador, iglesia daw ni Manalo. Tapos may mga sinasabi pa siya about sa mga Diablo, and then ikinumpara pa itong si Marcoleta dito po kay Kibuloy. Ano po? Anyway, comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.